sigurado. Ayan, naputol po yung ating live. Ang kaluluwa mo, pag ikaw ay namatay, ngayon, bibigyan ka ng Diyos. Keep sharing po ang ating live stream. Nasa lahat po ng mga kinukonvict na Lord na mag-send po ng stars. Send lang po kayo. Hindi po religion ang makakapagligtas sa atin. Amen. Hindi po ang paggawa ng mabuti ang makakapagligtas sa atin. At hindi rin po kayamanan sa mundo ang makapagliligtas sa atin. Hindi rin po ang kasikatan ang makapagliligtas sa atin. Alam niyo po kung ano po ang makapagliligtas sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? At nais ng Lord na sa mga oras na ito, siya ay iyong kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen? Nais ng Lord na ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi tuwing ikaw ay meron lang problema. Hindi lang tuwing pag ikaw ay may pangangailangan. Hindi lang tuwing kapag ikaw ay may sakit. Nais ng Lord na magkaroon ka ng oras sa Kanya. Amen? Alam niyo po, meron po tayong 24 oras sa loob ng isang araw. Ang tanong, ilang oras po ba ang naibibigay natin sa ating Panginoon? Mga kapatid, nais ng Lord na ang kanyang mga anak ay maligtas. Nais ng Lord na ang kanyang mga anak ay makasama niya sa kalangitan. Kapatid, ikaw ay iniimbitahan ng Panginoon sa mga oras na ito na siya ay iyong tangkapin. Amen? Kung iniisip po natin, hindi na kayang patawarin ng Lord ang aming kasalanan kasi sobrang dami na. No! Kaya kang patawarin ng Panginoon. Kung iniisip po natin na hindi na tayo makapapunta sa langit dahil tayo makasalanan, kapatid, now is the time for you to repent. Ikaw ay magsisi at ang Diyos ay dapat upang tayo ay patawarin sa aming mga kasalanan. At kapatid, nais ipaalala kayo ng Panginoon na kahit gaano katagal, amen, itinatabi ang pagpamahal mo sa Panginoon, ang Diyos ay narito sa mga oras na ito, hinihintay ang iyong muling pagpabalik. Amen. Hinihintay po ng Panginoon ang ating paglapit sa Kanya. Sabi po sa Kanyang aklat sa Biblia, ang sino mang lumapit sa Lord, lumapit sa Lord, lalapit din po ang Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay nagpapagawa na lumapit sa Lord, magsisi sa ating mga kasalanan, tayo ay Kanyang patatawarin. Pero mga kapatid, huwag na po natin hintayin na kung kailan tayo magsakit na tayo ng tawad sa Lord. Huwag na po natin hintayin na kung kailan matanda na po tayo, saka lang tayo lalapit sa Lord. Bakit po? Kapag po natin alam kung hanggang kailan po ang ating buhay. So kung meron pong the best na oras para lumapit sa Lord, yun po is yung gayon mismo. So ayan, sa lahat po ng nanonood, back nyo po kami sa prayer. Nandito po muli kami sa public market. Nag-live po tayo dahil naputol po yung live. So galing na po kami kanina doon sa loob. At sa lahat po ng mga nais po mag-send ng stars, mag-send lang po tayo. So back nyo po kami sa prayer. Thank you po. Ang Lord ay paulit-ulit din na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na muling manumbalik sa Kanya. Kapatid, alam mo, kahit gaano pa karami ang listahan na nagawa mong kasalanan, once na ikaw ay lumapit sa Lord, once na ikaw ay nagpakumbaba sa Lord, kapatid, kayang linisin ng Lord ang puso mong marumi. Bigyan mo pa yung isa. Kaya kanyang baguhin. Maaari mo sabihin sa akin na, hindi, ganito na ako simula nung bata ako, makasalanan talaga ako. Nasa sa akin na itong vision ko, ito na kinalagyan ko, hindi na ako magbabago. Kung sa sarili po natin, hindi po talaga natin kayang magbago. Pero sa tulong po ng ating Panginoon, we can change. Amen. Kaya po tayong baguhin ng ating Lord. Alam niyo po mga kapatid, kung ang buhay mo dito sa mundo ay punong-puno ng problema, kung ang buhay mo ay punong-puno ng kalungkutan, kung ang buhay mo ay puro na lang mga pasakit, puro na lang mga suliranin, kapatid, hindi iyan ang kalooban ng Lord sa buhay mo. Sapagkat nais ng Lord na magkaroon ka ng buhay na ganap
at kasiya-siya. Alam niyo po mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya? Once po na isinorender po natin ang ating buhay sa Kanya. Dahil kung hanggat tayo po ang masusunod sa ating buhay, panigurado po na magkakaroon lamang po tayo ng mga problema. Pero kapag tayo po ay susuko sa ating Panginoon, kapag tayo po ay patuloy na lalapit sa Panginoon, the Lord will bless our life. Amen? Kung kayo po'y nagtataka, araw-araw naman kayong nagtatrabaho, pero bakit lagi na lang kayong salat? Bakit lagi na lang nagkukulang? Kapatid, alam mo ba, nais ng Lord na ikaw ay pagpalain. Nais ng Lord na ikaw ay mabuhay na merong kasaganahan. At iyon ay yung matatamasa kung ikaw, amen, ay lalapit sa Kanya, mananampalataya sa Kanya, at siya ang iyong gagawing Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang buhay ay panandalian lamang. Ganon din ang pera. Amen? Ang pera hindi natin kayang dalhin yan sa ating kamatayan. Hindi natin yan madadala sa ating pupuntahan. Pero alam niyo po, ang kaluluwa po natin, amen, nais ng Lord, yun ang makasama sa kanyang kahandahan. Nais niya na maligtas ang kaluluwa natin. Kaya ang rason, bakit ka merong naririnig na nagsisisi na Lord? Bakit meron kang naririnig na tumatayo, nagsasalita sa kalsada? Yun ay dahil mahal ka ng Panginoon. Uulitin ko, mahal ka ng Panginoon. Amen? Sa mga magulang po na naririto, di ba po, kapag ang inyong anak ay nawawala sa landas, sila ay inyong itinutuwid. Amen? Pinagsasabihan, pinaparangalan, binibigyan niyo po sila ng ano po, pagkakataon na sila ay matuto. Amen? At nais din po ng Panginoon na gayon ang gawin sa atin. Nais ng Lord na tayo, malaman natin ano ba yung dapat nating gawin. Amen? Ano ba yung mga bagay na dapat nating isuko? Ano ba yung mga bagay na dapat nating isagabi at bagay na dapat nating ipahalagahan? Kapatid, nais ng Lord na sa mga oras na ito, nabigyan ka ng kasiguraduhan na ang kaluluwa mo ay mayroong kalitan. Amen? Alam mo, ang buhay, hindi lang dito eh. Pagkatapos ng buhay dito sa mundo, merong susunod. Amen? So kung ikaw, pagod na sa buhay mo, marami ka ng problema, pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo, walang nagpakialam sa'yo, gusto mo na lang magpakamatay. Ako, nagsasabi sa'yo kapatid, pagkatapos mo gawin yun, hindi matatapos ang iyong suliranin sapagkat ang pagiging kahahantungan ng kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. Amen? Ang impyerno po ay hindi lang basta-basta. Kung sa tingin mo, okay lang na, ay, sa impyerno na lang ako, basta masaya ako dito sa lupa. Ako nagsasabi sa'yo kapatid, ang impyerno ay hindi basta-basta. Hindi ka na pwedeng magsisi kapag nasa impyerno ka na. Nasasabihin mo, Lord, sorry po, alisin niyo na po ako dito sa impyerno. Nagsisisi na po ako. Hindi na po pwede yun. Bakit po? Kasi kung ilang taon na po kayo ngayon, yun din po yung taon na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon na magsisi sa kasalanan, manumbalik sa Kanya, at magkaroon ng relasyon sa Kanya. Kapatid, kung tatanungin kita, alam mo bang may Diyos? Maring sabihin mo, oo, alam kong merong Diyos. Pero ang tanong, meron ka nga bang relasyon sa Panginoon? Uulitin ko po, nais ko ng Lord na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Amen? Nais po ng Lord na magkaroon po tayo ng oras sa Kanya. Na sa pagmulat ng ating mga mata, pagkagising natin, tayo manalangin sa Lord, magpasalamat sa Panginoon, sapagkat hindi lahat ay nagiging pa. Nais ng Lord, bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang pag-iingat sa atin sa buong magdamag. Mga kapatid, ang ating lakas na ginagamit sa ating pang-araw-araw na pagtatrabaho, pagpasok sa school, pagpasok sa
po ito gagawin ng Panginoon. Kung kaya't mga kapatid, huwag na po tayong mag-aksaya ng oras at ng panahon sa paggawa ng kasalanan. Amen. Huwag na po natin hayaan na malipas po, amen, itong buhay natin na hindi tayo nanumbalik sa Lord. Amen. Huwag po nating hayaan na ang ating puso at isipan ay sabihin lang na okay lang na magkasala. Kapatid, muli, nais sabihin ng Lord, malapit na ang kanyang pagdating. Nais sabihin ng Lord, anak, ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Amen. Tayo po'y manumbalik sa Lord. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ay Diyos na buhay. Diyos na makapangyarihan. Amen. Wag po sana natin gawin na tuwing meron lang tayo kailangan, saka lang tayo lalapit sa Lord. Kapatid, ngayon yung tamang oras para ikaw ay lumapit sa Panginoon. At alam niyo po ba, na kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, kahit tayo ay makasalanan, once na tayo ay nagkaroon ng pagpapakumbaba sa ating sarili, hihingi tayo ng tawad sa Lord, patatawarin niya po tayo. Kapatid, ikaw ay iniimbitahan ng Panginoon sa mga oras na ito. Nais ng Lord na magkaroon ng relasyon sa iyo. Ang tanong, willing ka ba na tanggapin ang Panginoon bilang iyong Diyos at sariling tagapagligtas? Alam niyo po mga kapatid, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon, paulit-ulit niyang binibigyan ng pagkakataon ng kanyang mga anak upang manumbalik sa Kanya. Kung kaya't sa inyo po, ate, kuya, na nakakarinig ng tinig na ito, nais ipaalala sa iyo ng Panginoon kung gaano Kanya kamahal. Kung iisipin po natin, hindi po deserve ng Lord na bugbugin, saktan, at mapako sa krus, sapagkat siya'y walang kasalanan. Alam niyo po kung sino ang dapat na nasa krus? Yun po ay ang sanlibutan. Ang lahat ng tao ang dapat pinako sa krus, sapagkat ang tao ang siyang nagkasala. Pero dahil sa pagmamahal ng Lord, inabon niya ang kasalanan ng sanlibutan. Pero kapatid, minsan lamang ipinako ang ating Panginoon at hindi na muli mangyayari yun. Ibig sabihin, kung sa time na ito, ikaw ay patuloy pa rin nagkakasala, kapatid, kaya pinapaalalahanan ng Lord na magsisi sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen? Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Muli, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Nais po ng Lord tayo ay maligtas. Pero nasa sa atin po yun kung tayo po ay manunumbalik sa Kanya. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, saan niyo po gusto mapunta? Panigurado ang sasabihin niyo po, gusto ko po sa langit. Pero ang tanong po, ano po ang ginagawa natin sa ating buhay? Ano po ang ginagawa natin araw-araw? Gumagawa pa po ba tayo ng para sa Panginoon? O tayo ay nagpapatuloy sa ating kasalanan? Mga kapatid, nais ng Lord na sabihin sa atin na siya ay nasasaktan sa tuwing ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. Sapagkat pag ikaw ay patuloy na namumuhay para sa iyong sarili, ikaw ay namumuhay sa kasalanan, para mo na rin sinabing walang kwenta ang ginawa ng Lord sa iyong buhay. Kapatid, huwag mong sayangin ang ginawa ng Lord sa krus ng Kalbaryo. Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Kung kaya't alam niyo po, sa mga oras na ito, ang Diyos po ay naghihintay. Naghihintay po siya kung tatanggapin po ba natin ang kanyang handog ng pag-ibig. Amen? Naghihintay po ang Panginoon kung tatanggapin po natin ang kanyang regalong kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan po ay ating makakamtan kung ito po ay ating tatanggapin. Kung tatanggapin po natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Ngayon po sa mga oras na ito, nais makita ng Lord po ang mga kamay ng nais magkaroon ng kaligtasan. Kapatid, maaari mo
panalangin at sabayan niyo po ako sa pananalangin ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng aking nagawang kasalanan mula nung ako ay bata hanggang sa ngayon. Panginoon, tulungan niyo po ako na magkaroon ng buhay na nakalulugod sa inyong harapan. Ikaw na po ang maging hari ng aking buhay mula ngayon at magpakailanman. Panginoon, isulat niyo nga po, Diyos, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hayaan niyo po na ikaw na po ang maging Diyos at hari ng aking buhay. Amen. Ako na lamang po magpapanalangin sa inyo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa buhay ng mga anak mong ito, Panginoon. Lord, nakita niyo, Panginoon, ang mga tao na nagtaas ng kanilang mga kamay at mga taong tumanggap sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang patuloy na mangusap sa kanila. Kayo ang patuloy, Lord, na magturo sa kanila kung paano magkaroon ng relasyon sa inyo. O Diyos, kayo nga po ang patuloy na magpala sa kanila hanggang sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-ingat at patuloy na gumabay sa kanila, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming sama dalangin